Ops! Kamusta mga bossing? Eto sundan ko lang yung nakaraang video ko para sa mga bibili ulit, o kaya para sa mga meron na po ngayon, nakakabili lang, na hindi nakapanood siguro sa mga dati kong ina-upload. Unahin ko na kaagad yung radiator. Ito kasi kaagad yung makikita mo sir pag nagtingin ka ng issue. Baka nga ito yung number 1 na makikita mo. Manipis yung radiator. Manipis nga naman talaga kasi. Tapos di manipis nga siya, di ba sir? Pwede mo siyang hindi pansinin, or pwede mo rin siyang pansinin na agad. Kung gusto mo siyang pansinin na agad, ibig sabihin papalitan mo na kaagad sir. Okay lang yun sir. Kung okay lang napalitan agad, okay na okay din po sir, na wag mo nang palitan agad, or wag mo nang palitan ng tuluyan. Napaka-confident ng kwento ko sir na wag mo nang palitan yung radiator mo. Wala hintayin mo may lumabas na indicator ng overheat dyan, tsaka ka magpalit. Yan. Pag ayaw po magpasingit ng mga sasakyan sa paligid, hayaan na natin kung ayaw po nila. Dito ako sa malaki. Dito. Ayun pwede dito. Ay, dito yata. Ang likot po na nangyayari. Bago nga pala natin pag-initan si radiator sir, pag binili mo tong sniper mo, baka magtaka ka agad, bakit umiikot agad yung pan neto? Maririnig mo kasi yun pag umpisa o pag bago-bago pa. Dahil sa engine po yun, bagong-bago pa Yun po yung trabaho ng fan bubugahan kita ng bubugahan ng hangin na habang nagbe-break in ka. Mas mabilis siya uminit pag bago. Tapos pag tagal-tagal, eto nakwento ko na rin tuloy ulit, wala na kayong maririnig na fan. Wala nang fan, hindi na po yan tatakbo. Baka nga isipin nyo sira bakit hindi na ma-under yung fan ko? Pero hindi po yung sira-sira. Ganun ulit, kung gusto nyo pong ipacheck dahil tingin nyo hindi na umaandar, okay lang. Pero kung ayaw ninyong ipacheck, ayaw ninyo kasi wala, ayaw nyo, kasi sabi ko siguro okay lang din sir, kasi wala talaga yan, okay lang yun. Ito pa ulit, bago tayo dumating sa kabuuan ng radiator, yung coolant sir, pag bago, baka akala mo sir nasa below siya na level dun sa reserve. Wala po yun, okay lang yun, kasi babalik siya sa dati, bababa siya sa low, minsan nga mababa pa sa iba, sasangat din siya ulit. Pero pag talagang napaparanoid na kayo, nakikita nyo bumababa, pwede nyo pa-check. Kasi wala, hindi kayo mapakali, di ba? Bumababa itong kulay pink na coolant na to Pwede mo pa-check sir, pero pwede mo ring hindi ipa-check, kasi normal po yun. Ayan dalawa po yung pwede ninyong gawin sa mga binabanggit ko, kasi binabalansi ko May kalayaan po kayong ipa-check, at meron din kayong kalayaan na wag na siyang pansinin. Tapos eto siguro yung pumapangalawang dahilan kaya ayaw pa rin ng iba, yung lumalagatok nga raw yung front shock. Lumalagotok yung front shock Pwede nyo po yung wag nyo po munang pansinin yan. Pag nakaranas kayo for the first time, halimbawa nabili nyo yung sniper, nakaranas kayo, pop, gumanon yung front shock, kung kaya nyo tiisin nyo muna sir, tiisin nyo muna. Tapos pangalawa, pok, tumunog ulit, di ka na makapagpigil na, talagang kating-kati ka na ipacheck pwede nyo ipacheck sir, pacheck nyo na, para sabi ng iba, repak-repak, ganon. Pero kung kaya mong tiisin dahil kalauna nasanay ka na, pwedeng wag mo nang ipagalaw yung front shock mo sir. Huwag mo nang ipagalaw, okay lang yan. Ako hindi ko na maalala kung kailan ako huling na nasagad sa front shock At mangyayari lang naman kasi yung pag medyo makanto po yung lubak Pero pag yung lubak na medyo smooth, yung palalim niya na ganon, tapos yung kamay nyo marunong kayong umalalay, yung marunong kayong umabsorb, kasi ganun po katagalan relax na tong mga braso natin sir. Pag nagkaroon po tayo ng mga biglaang lubak, yung siko natin, gumaganon po yan, bumabounce yan. Kaya na-absorb din ang siko natin, hindi talaga masasalo ng shock lahat ng lubak. Pero pag bigla ang makanto yung lubak, masasalo po talaga ng shock yun. Tutunog talaga siya ng tok, ganon. Ano pa ba ako? Lagutok sa shock, diba sir? Ito pa. Lagutok sa cambio sir. Ito talaga. Tricky to lalo na sa mga bagong unit, tricky. Kasi nag-fit in pa po yung mga gearings natin Pero kung hindi natin matiis yung second gear tsaka third gear na lagutukan na yan gusto mong ipacheck, dali mo lang doon sa kasa. Pero pinaka the best po, huwag nyo pong pansinin yon, yung dalawang gear na yon, second tsaka third. Kasi may lagutok talaga dyan pag umpisa O paano kaya ako magde-demo? Saan ba pwede? Pwede kaya ako dito? Sige ganito may papakita ako sa inyo Kasi sir, pwedeng low RPM, di ba? Or pwede yung pwede yung bigla kang pipitik ng konti. Gaganon ko, tignan mo yung revolution ko. Gaganon mo ng konti bago yung pasok yung second tsaka third. O sige, first gear ako. First gear.
Pagkakapain ko muna ha. Bomba. Ayun no, pinasok ko yung second gear oh. Pinitikan ko po siya ng ano, gasolina. Third gear. Pipitikan ko ha. Pipitikan ko sa second gear. Oh, pinitikan ko. Napaka-smooth ng pasok ng third gear mo doon, sir. Try mo yun, sir ha. Hindi po yun joke or biro. Tingin ko safe talaga yung ano na lang, low RPM ka na lang. Kasi ako sanay talaga ako ng ganito eh. O third gear, di ba? Bigla ako na lang nire-revolutionan bago ko yung fourth gear eh. Hindi po rev mashing yung tawag doon, sir ha. Ano lang yun, pa-cute lang. Kasi minsan feeling ko ang smooth ng pasok ng engine kapag ganun. Kahit nga itong fourth gear oh, di ba? Oh. Kaso mataas na yung ano ko oh. Oh, lumabas na nga si BBA oh. Tapos konting taas ng ano. Oh, tapos bigla akong second gear, sir. Ay, ano ba yun? Fifth gear. Baba tayo ng first gear ulit. Yan, tagapangin nyo lang konti. Tapos pitikan mo lang ng throttle. Tapos second gear, pasok. Ayan o, 1, 2, 3. Oh, yun o, smooth ng pasok ng third gear noon, sir. Ewan kung tama yung ginagawa ko ha. Parang ano eh, parang ano kasi yun, ang hirap ikwento. Yung instinct ng utak mo tsaka katawan mo, tapos biglang sinisingitan mo ng salita, sir. Kaya hindi ko alam kung tama yung paliwanag ko. Hanggat maaari, pinapaliwanag ko talaga naman para maintindihan mo na yung lagutok, wala po yan. Wala po talaga yan. Mawawala din yan kasi masasanay ka eh. Gagaling ka, sir. Kasi ito pa, bago ako dumating ng bahay meron kasing dalawang tanong na sa tingin ko eh, hindi lang ako kasing sensitive po nila eh, o ninyo na mga nagtatanong, sir. Yung sipol tsaka yung vibrate dito sa motor, sanay kasi ako sa vibrate ng engine ng makina, kaya siguro hindi ko yun mabigyan ng paliwanag. Yung sipol, sanay kasi ako sa sipol ng engine eh. Yung sa Honda Wave, nagpalit ako ng ano nun, air filter dati. Yung bilog, nagbago yung tunog nun eh, naging basta ganun. Tapos nang binalik yung stock, bumalik yung smooth na ano niya, sipol ng engine niya. Dito, may naririnig ba ako? Oo, ngayon may naririnig ako. Ayan oh. Merong normal na huni, sir yung makina. Pag umano ka, pag umaarangkada ka, meron po siyang normal na huni. Kaso hindi ko siya mabigyan ng paliwanag. Baka mamaya yung naririnig mo dyan, sir, ano, sa kaloob-looban ng gear, o kaya sa bearing, o kaya hindi ko masabi. Basta dito, lalo na siguro pag wala akong helmet, meron akong normal na alam na tunog ng engine na may huni na masarap po sa pandinig. Meron pa ba? Wala na akong makaisip ulit, sir. Yan lang yung mga bagay na pwede mong bigyan ng pansin, tsaka pwede mong hindi na pansinin na tuluyan na walang mangyayari sa motor mo. Okay na okay po yung resulta. Napaka ano ko po magkwento eh, confident, kasi ito lang naman yung usage ko eh. Nakikita po ninyo kung paano ako gumamit ng motor. Kaya nasasabi ko sa inyo na hanggat matitiis nyo yung mga nararamdaman nyo na ganon. Pero ganun po ulit, pwede nyo ipacheck hanggat gusto nyo. Meron po kayong kalayaan. Parang umaandar yung fan o guni-guni ko lang yun. Pero niready ko na yung shoutout. Eto, Dave Estandarte, Kenpot, Naxi, Briggs Ortega, John Christian. Tapos wala na, yun lang. O paano, hanggang dito na lang muna. Salamat!